Boy meets girl, boy gets girl, boy loses girl. Ganyan daw ang nangyari kina Noel at Scarlett. Pero ika nga ng mga romantiko, love is lovelier the second time around. Kaya nang muling nagtagpo, hindi napigilan ng dalawa na pasukin ang bawal na relasyon. Pero ang nag-aapoy nilang pag-ibig, tila binuhusan ng malamig na tubig matapos malaman ni Scarlett ang karamdaman ng asawa ni Noel. Kay bilis lumipas ng panahon at minsan baon nito ay alaala ng mga pag-ibig na lumipas. Kung ikaw ay taong may minamahal pero merong kahati sa puso ng iniibig, hanggang kailan mo siya kayang mahalin? Posible nga ba na maging dalawa ang iyong puso? Sino ang mas matimbang? Ang dating kasintahan o ang babaeng iyong pinakasalan? Hanggang kailan mo kayang tiisin ang sakit at ibigay ang pag-unawa sa iyong asawa? Ito ang kwento ni Scarlett, Noel at Osang. Tatlong buhay na pinagtagpo sa landas ng mga pusong mapagmahal. Sa isang field assignment ni Noel, nag-cruise ang landas nila ni Osang. Ako nga pala si Osang. Si boss kasi medyo malilate siya ngayon kasi traffic. Pero in 15 minutes talaga. You want anything? Coffee or juice? Bait mo naman. Hindi, ano lang, coffee pwede sa akin. Parang busy yan. Sa tuwing may kailangan ng reporter, yung sekretary niya, yung misis ko ngayon, yun ang taga-contact sa amin. Kaya doon kami nagkakilala. Una ko nakita, naging crush ko kasi may tsura ko. Pagtatagpong nagbunga ng isang matamis na pagtitilinan. Noel, ano ba ito? Saan mo ba ako dadalhin? Basta, honey, may papakita lang ako sa'yo. Bakit kailangan naka-blindfold pa ako? Basta surprise nga eh. Sige na nga. Dali Will you marry me? Yes. Yes, honey. Yes. Yes. Sa akin, syempre, feeling ko noon, gusto ko siya. So, okay ako dun. Gusto ko na that time kasi 28 na ako eh. 23 lang siya. Ngunit sunod-sunod na dumating ang mga pagsubok sa buhay ng mag-asawa. Hindi niya kinakatakot ang mga nag-file na ng bankruptcy si boss. Saan na yung publishing house? Kailangan ko trabaho. Mag-alala. Hindi kita iiwan. Well, may awa ang Diyos. Pero hindi pinasuko si Noel ng mga hamong kinaharap. Lahat ng pwedeng pagkakitaan, pinasok. Mabuhay lamang silang mag-asawa. Hindi nagtagal, pati si Osang ay natigil sa pagtatrabaho dahil sa karamdaman. Time na may using bomba, may sumikaw ng bomba sa bus. Bomba! Nagkasakit ako noong 2001, na-stroke ako, na-mild stroke ako. Noong Oktubre 2009, nagpatingin sa doktor ang mag-asawa at noon nila nalaman na may sakit na sa kidney si Osang. Hindi lang naman yun yung gastos sa pagkain sa bahay, sa bata, babayaran dito sa bahay. Siya lahat ang sumasagot niya. Siyam na klase. Ang pinabibili ko na lang yung pang maintenance ko sa high blood,
puso. Yun na lang. Sa dinami-rami ng mga problema na pinagdaanan ng mag-asawa, marahil ang higit na sumubok sa kanilang relasyon ay nang minsang nagbalik ang nakaraan sa buhay ni Noel. Pinag-cruise uli ng tadhana sina Noel at ang dating nobya sa katauhan ni Scarlett. Alam ko mali talaga. Kumbaga parang yung mali kasi, pag pinasok mo sa lab kasi, parang wala nagiging tama parang ganun. Kaso, syempre, tao ka pa rin, di ba? Makakonsensya ka pa rin. Kung isang labanan ng pag-ibig, si Scarlett ay isa sa mga naging sugatan na nito. 3 taon niyang naging kasintahan noon si Noel. Pareho silang writer para sa tabloid noon. Likas na ang pagiging simpatiko ni Noel, kaya naman naging madali para sa kanyang makipagkaibigan sa mga babae. Hi. Ako pala si Noel. Ito pala nagtatrabaho. Madalas kita nakikita sa lobby. Bago na kasi ako dito, 6 months pa lang. Nakakasabay pala tayo. Gusto mo coffee tayo? Kung okay lang sa'yo. Coffee? Okay lang. Sa Charyo kami noon. Nagkikita kami daily pagkatapos na nung deadline sa office na. Ngunit ang 3 taong relasyon ni Noel at Scarlett ay nauwi rin sa hiwalayan. Sabi ng father ko, sabihin niyo kay Noel, tsaka sa pamilya niya, kanila na yung kanila, akin yung akin. Yun siguro, kaya hindi na siya bumalik noon. March 1994, nabigla na lamang si Scarlett nang mabalitaan niyang ikakasal na si Noel. Parang 2 months lang, tsaka parang, sabihin natin kakilala, kasi dati na niyang talagang kakilala yung si Osang, parang gano'n. Kaya lang, wala ako nabalitaan na nagpahaging siya, o crush niya, o nagpahiwatig yung babae. Wala akong nabalitaan na gano'n kasi. Kaya parang nabigla ako na parang, ay bakit siya? Parang gano'n. Nagpakalayo si Scarlett sa Olongapo noon at pilit na nilimot si Noel. Bagaman may mga sandaling naaalala pa rin daw niya ang dating kasintahan. Nang isang araw, makalipas ang halos 11 taon, muli raw nagparamdam si Noel sa kanya. 2005 nang muling nagkita sina Scarlett at Noel. Single pa rin. Kamusta ang buhay, may asawa? Ito, nakipagsapala rin pa rin para mabuhay. Ngayon nga, may sakit si Osang kaya ako lang muna yung kumakayod. Kaya pala mukhang pagod na pagod ka. Gusto mo kumain muna tayo? Oo, di ba pala ako kumakain? Nakakaya naman siya. Ano ka ba? Tara na, kumain na tayo tapos bilan na rin natin ng food yung asawa mo. Scarlett, nakakaya naman sa'yo. Hindi na. Ano ba? Okay lang yan. Saka, alam mo, gutom na rin kasi ako. Tara na, paalis tayo. Salamat ah. Papa, halika na nga. Kamustahan lang, di ba? Parang hindi ko naman hanggang sa nauwi na ulit siguro, nabuhay yung mga dating pagmamahalan yun. Nauwi doon sa ganun. Sa puntong iyon, pinagsabay ni Noel ang relasyon niya kina Scarlett at Osang. Pero hindi niya nilihim sa kanyang asawa ang tungkol kay Scarlett. Noong una, medyo masakit, pero at least, sabi ko naging honest ang sako ko. Hindi ko na nalaman sa ibang tao. Antay naman sila Kung ano yung obligasyon ko sa isa, binibigay ko. Kung ano yung obligasyon ko sa isa, binibigay ko. Tinanggap ng asawa ang relasyon ng mister kay Scarlett. Wala rin naman daw siyang galit kay Scarlett o kay Noel. Minsan pag mahal mo, maligaya sa kanya, di ibigay mo. Mistulang mga karakter sa isang nobela ng pag-ibig ang dalawang babaeng naghahati sa puso ni Noel.
Si Scarlett, na dati ay nagsusulat ng mga kwento ng pag-ibig, ay naharap noon sa katotohanan ng sitwasyon nila. Sorry, parang ganun. Parang nagkamali ako na umentra ako sa buhay niyo, parang ganun. Kaya lang akala ko kasi nga, nung time na yon wala na kayo. Alam ko nagkamali ako ron. Kaya lang, napag-usapan naman ay mag-asawa. So, kumbaga sa ano, wala namang tawag doon, walang away eh. Hindi sila nag-aaway dalawa. Hindi sila magkaibigan, pero hindi rin sila mag-aaway. Parang tumakbo yung relasyon na gano'n. Ang katwiran ko, ako yung kasal. Ako yung may papel. Okay na ako doon. Pero kailan nga naman ba naging masaya ang magmahal kung alam mong meron kang kahati sa pusong nagbibigay sa'yo nito? Naghiling sa akin yung father ko na, yun nga, wag na lang makapagkita. Itigil na yung ano, kasi mali talaga eh, kahit saan mo tignan. Hindi man alam ni Osang ang tungkol sa naging desisyon ng Mister at ni Scarlett. Isang bagay lang naman ang pinanghahawakan niya. Hindi niya ako iiwan. Kahit anong mangyayari. Alam ko yun. Sa kabilang banda, batid ni Scarlett ang pinagdaraan ng hirap ni Noel ngayon. Bukod sa naubos na ang kanilang ipon at naisanla ang kanilang gamit, baon na rin sa utang ang mag-asawa para matustusan ang lingguhang dialysis para kay Osang. Isa sa pinagdarasal ni Scarlett ay ang paggaling ni Osang. Pagalingin niya si Osang. Kasi nga, sabi ni Noel, mapuputula siya pakpak pag namatay yun. Sabi ko nga, napakabait na misis ko. Wala akong makakatuwang na lalo doon sa bata. At least okay lang yun, nandyan siya. Kahit pa paano, diba? May kasama ka pa rin sa buhay. Pero pag nawalan ka kasi ng asawa, parang hirap kumilos. Ha? Sa totoo lang, huwag niyo muna akong kunin. Kasi kawawa yung bata. Yun lang. Yun lang yung pinagdadasal ko. Kaya nagpasya si Scarlett na magpadala ng sulat sa Wish Ko Lang para makatulong kay Osang. Parang bawi na lang sa naging kasalanan ko na alam ko wala naman talagang katapat na kapatawaran kung ano man yung nagawa ko sa kanya. Parang ito na lang, parang bawi na lang. Gumawa akong paraan para matulungan siya sa pagpapagamot niya. Wish ko Susunod, ang hiling ng dating kasintahan para sa asawa ng lalaking mahal niya.